2020. Year 2020 ang isa na talaga namang pinakamalungkot na taon para sa makabagong henerasyon. I can't stress that enough. Hindi pa nga tayo nakakapag-move on kay kapatid na Kobe, Eman at Chadwick ay heto, nagluluksa na naman ang buong YouTube community sa pagpanaw ni Lloyd Cafe Cadena. Sa video ito ay magkakaroon tayo ng rundown sa kanyang karir, sa kung paano siya nagsimula, ano-ano ang mga achievements niya at ano ang dahilan ng kanyang pagkasawi ay ang ilan lamang sa mga pag-uusapan natin dito lang sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hinding-hindi ka malalamangan. Simulan na natin. To start things off kapatid, May 29, 2011 ang araw kung kailan nabuo ang channel ni Queen Lloyd. Sa mga panahon na ito ay masasabi natin na ang mga YouTubers ay hindi pinasok ang YouTube dahil gusto nilang kumita ng pera, kundi ang paggawa ng video ay ang kanilang passion. 2010 to 2015 ay ang mga taong gumawa ng YouTube channel ay kabilang sa mga first generation ng mga content creator dito sa Pilipinas. Now, going back, ang isa sa pinakaunang series na ginawa niya sa kanyang YouTube career ay ang kung tawagin niya ay LC Learns. Dito ay nagbabahagi siya ng 10 mga payo o happenings sa isang sitwasyon. Malakong TV tulad ng kanyang 10 utos. Para mas maunawaan ay ilan lamang ito sa mga clips na iyon. Sa eskwelahan mo buo ang buo mong pagkatao. Diyan ka tatatag, hihina, maladapa at babangon. Drama? Teleserye te? Basta masaya. Ang saya-saya maging estudyante pero hindi mag-aral. Chok! At dahil dyan, gumawa ako ng 10 kanalasan ko habang nag-aaral at sa tingin ko ay naramdaman nyo rin. At tara na, ang mga bakla ay masayang kasama. Maraming happenings, maraming bonggang-bonggang love trip at higit sa lahat, madaming unforgettable moments. Andyan ding, sunod siya sa kung ano ang uso, tulad na lang ng pag-Harlem Shake na talaga namang big hit noong 2013. Ngayon, ang LC Learn series ni Queen Lloyd ay nagpatuloy ng maraming panahon. Mahabang panahon kapatid. Sabi nga nila, if it ain't broke, don't fix it. Marami ang tao na talaga namang nagugustuhan ng kanyang mga videos kaya nagtagal din ito. Ngunit hindi naman tumigil sa pag-iisip ng bagong content si Lloyd kaya idinagdag niya sa kanyang mga series ang Natumbok Mo series. Sa series na ito ay lumalabas siya ng kanyang bahay at nagtatanong-tanong ng mga weirdong katanungan tulad na lamang ng kung ano ang kulay ng etchas mo. Panoorin natin ang pinakaunang episode nito. Ate, nabanggit mo rin ng ebak, share mo na din. Anong lately yung kulay ng ebak mo? Anong kulay ng CR? Ng ano? Ng Tae. may ibang kulay ng tayo. Anong kulay? Anong kulay? Brown ko ba rin? Burgundy. Minsan brown, minsan green. Parang ganito. Kadiri. Tanong mo, Parang ganito daw. Baboy ka ate. Ay, tumbok ko na! Ano itumbok niya na? Minsan orange, pink, depende. Depende daw sa kinain niya. Ano, Crayola yung kinakain mo? Ate, na itumbok mo na. May tumbok ko na rin! At eto pa ang isa kuha sa episode na may pamagat na anong New Year's resolution mo. Hindi na ako tatama rin sa pag-aaral. Anong New Year's resolution mo ngayong taong 2016? Magpapakabait? Yung Makate ang ano? Ano ang Makate? hindi na mali. Hindi na magwa-Wattpad, maging masipag na. Hindi na po ako mangangako. Palagi na mag-exercise. Mag-aaral na mabuti. Study well. Mag-abs. Hindi na ako magiging pasaway. Hindi na ako mambabas. Ngayon, sa mga taong lumipas sa dami ng mga videong nagawa niya ay dumami na rin ang mga taong nakakakilala sa kanya. Umaangat na siya to say the least. Kaya naman dito makikita talaga natin ang ugali ni Lloyd dahil sa mga sumunod na video niya ay mapapansin na hindi na lang siya mag-isa ang nagpapasaya sa ating mga nanonood. May mga kasama na siya sa paggawa ng video tulad na lamang ng videong ito. Pag 3 pataas, mag-Bonakit Preschool. 3 plus pag 3 pataas, mag-Bonakit Preschool. 3 plus. Kaya moms, pag 3 pataas na sila, bigyan sila ng Bonakit Preschool 3 Plus for a triple boost advantage in growth, energy, and immunity. Pag 3 pataas, mag-Bonakit Preschool. 3 plus, batang may laban.
It goes to show na sa kanyang pag-angat ay ang mga taong malapit sa kanya ay isinasama niya sa pag-angat sa buhay. Lagi na natin silang nakikita kaya naman hindi nagtagal, 2016 November noon nang napagpasya ni Lloyd at ng kanyang mga kasamahan na gumawa ng panibagong channel. Ito nga ang BNT Production o Bakla ng Taon Productions at syempre hindi mabubuo ito kung hindi dahil sa tulong ni Lloyd Cafe Cadena. Binigyan niya ng pagkakataong magkatrabaho ang magkakaibigan para sa kanilang pangangailangan. Binigyan niya ng chance na mag-excel ang mga kaibigan at as of this recording ay over 1 million subscribers na sila. Nagkaroon na rin siya ng pagkakataong makausap ang sikat na Filipino YouTuber sa ibang bansa na si Bretman. Hi, I'm with Bretman Rock. Oh my God. It's my first time meeting you. Oh yeah, first time. I was in dog. I was okay. Okay, tell me something about your name. You said that Yes. i-pronounce namin ang pangalan mo. Bretman Rock. It's actually from wrestler. So it's not Bretman. Bretman. Now kapatid, I can go on and on sa mga videong ginawa niya pero baka hindi na tayo matapos. As of this recording kapatid ay mayroon na siyang halos 600 videos in total sa kanyang main channel. Halo-halo kapatid, may mga pranks, challenges, giveaway and so on so forth. I-highlight ko na rin kapatid na nakilala si Lloyd na gumagawa ng sarili niyang fiesta sa kanyang mga kapitbahay. Siya ang nag-organize, siya ang nagbibigay ng papremyo at nagbibigay ng saya. Not to mention, ang kaluwat ka ng giveaways niya para sa ibang tao. Ang isa sa pinaka-latest giveaway niya kapatid ay yung pa-tablet dahil alam naman natin na kinakailangan ito ng mga bata para sa online class. Again, it goes to show na sa maraming taon ng kanyang ginugol sa pag-YouTube ay wala siyang ibang inatupag kundi ang tumulong sa kanyang mga kaibigan, kaanak, ibang tao at mga taong nangangailangan. Now, fast forward tayo kapatid, taong 2019, December noon nang gumawa ng vlog si Lloyd, isang house tour. Dito ay ipinakita niya sa atin ang kanya sanang lilipatang bahay. Panoorin natin ang clip na ito. Main channel, Lloyd Cafe Cadena, my second line channel, Lloyd Cafe Cadena Vlogs. At para ma-update ka sa aking every upload, i-click notification bell, subscribe button para gusto mo yun? Gusto ko yun! At para sa video ito, ang gagawin natin ay napaka-special. Ito ang ating official, first and only house tour! Yes! Nakakatuwa! Ang bahay na tayo! Are you following me along kapatid? Tipong sa tagal ng panahon niya sa YouTube ay ngayon pa lang niya pinagtutuunan ng pansin ang kanyang sarili. Ngayon pa lang sana niya i-enjoy ang quote-unquote fruit of his labor. Lalo na't kamakailan lang din umuwi ang ina niya mula sa ibang bansa. Ngunit alam naman natin kung ano ang nangyari. Nakakalungkot kapatid at sobrang nakakapanghinayang dahil hindi man lang niya na-enjoy. Hindi man na-enjoy ni kapatid na Lloyd ang kanyang naipatayong bahay. And that puts us to our next topic. Kahapon lang kapatid, September 4 sa kanyang official Facebook page, in-announce ng kanyang mga kaanak ang malungkot na balita ng kanyang pagpanaw. Sa post ay sinabi nilang it is with a heavy heart and great sadness that we announce the untimely demise of our beloved brother, Lloyd Cafe Cadena. May he be remembered for all the joy and laughter he shared with everyone. My family and I ask for your prayers, respect, and privacy during this time. At ang masakit pa dyan kapatid ay ipagdidiwang sana ni Lloyd ang kanyang 27th birthday sa September 22nd. Now, if you are wondering sa kung ano ang dahilan ng kanyang pagpanaw, ay wala pang solidong sagot na mababasa online. Wala pang official statement galing sa kanyang mga kaanak. Pero marami ang mga nagsasabi base sa mga past videos niya na dahil ito sa cardiac arrest. Basically, sakit ito sa puso kapatid. But that is not confirmed. Ngayon, bago mangyari ang malungkot na balitang ito ay ang pinakahuling social media presence ni Lloyd ay sa kanyang Twitter page. September 2 eksaktong 11:11 noon ay sinabi niyang healing for everyone. Pero lumipas ang 2 araw ay nangyari na nga ang hindi inaasahan. Ngayon kapatid, share ko lang galing ito sa mga post ng ilang netizen online. Sinabi nila na kapag ang asawa namatay, ang tawag sa naiwan ay biyudo o biyuda. Kapag ang anak ay namatayan ng magulang, ang tawag sa kanila ay ulila. Pero kapag ang magulang ay namatayan ng anak, ano naman kaya ang tawag? Well, walang tawag doon dahil walang pwedeng itawag sa sakit na nararamdaman ng isang ina o ama
kapag nawalan ng sariling anak. Ang pagpanaw ni Lloyd kapatid ay isa lamang sa mga patunay na life is short talaga. Cherish every moment dahil hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas. Now, here is the thing kapatid. Naaalala nyo pa ba yung nabanggit kong bahay kanina? Kasi base sa video yun ay hindi pa tapos bayaran ang buong bahay. So kung naghahanap kayo o tayo ng paraan para sana makatulong ngayon at in the future ay baka naman pwedeng pakisubscribe ang YouTube channel ng kanyang ina at manood na rin ng ilang mga video niya. Ililink ko na lamang ito sa ibaba ng ating screen. At siguro kapatid, dyan na matatapos ang video ito. At sana ay nakakuha kayo ng kaunting kaalaman tungkol sa kanyang naging karir. And as always, thank you so much for watching. Goodbye.